Hindi ko alam kung bakit ngayon lang namin to pinuntahan. Pero parang dapat matagal na namin tong dinayo. Hey guys, so nandito kami sa Binyan, Laguna. So, dumaan lang kami dito sa Chef RV Cafe. Time check pala is 4:55. So, may naabot lang kami na isang bibingka. Last two yan na bibingka. So, for context, no, well, siguro kung nanonood kayo, kilala niyo si Chef RV. So, sikat siya na chef vlogger. And meron siyang cafe dito sa Binyan. And yung pinakasikat nila na product is bibingka. So yun, yung cafe nila is hanggang 5:30 lang. Ang naabutan na lang namin is bibingka at saka queso de bola na cake. Sikat din actually itong queso de bola cake. Yung iba kasi whole slice, ay whole cake na. Whole cake na. So, hindi naman namin siya makakain. And also cash lang din sila, hindi kami nakapag-withdraw. Yun lang na-order namin dahil yun na lang available. So, pakita ko lang. Matagal na ni Mark na gustong pumunta dito. Hindi lang kami natutuloy. So, eto. Try ko siya. Sige, try namin. Try namin. Bago kami mag-drive. Actually, may kakainan kami na, na Japanese resto. Malapit lang din dito. So, Makastard. Cheese. Tsaka malaki pala siya. Let's try Chef RV Bibingka. Sarap. Soft yung gitna. So parang siyang firm yung labas, soft-ish yung gitna. Di ba yung texture na? Hindi siya yung normal na bibingka. Na parang bread. Sabi nga parang custard yung gitna. Parang pudding type na yung loob niya. Just masarap. Bango. Sarap lalo yung may part ng cheese. Yung place, maliit lang siya, pero di ko sure pero may parang bahay yata ni Chef Harvey yung katabi. Katabi tsaka katapat. Tapos, inaalaw naman na mag-park doon sa tapat. Although, limited lang. So, chepuhan na lang. Pag pupunta kayo dito, baka agahan nyo. Kasi wala na kayo maabutan masyado. Kung bibili kayo ng marami. Or ng bibingka. Nabutan lang namin, isa na lang. Kunain mo yung buong cheese. Ano ba yan? May iwan ako. Lagi nga sinasabi ni Chef Arby sa mga video niya. Hindi tinipid. Cheese din pala to. Kala ko egg. Ayun, sobrang soft. Tsaka mainit pa siya nung nabili namin in fairness. Dalawa kami sa pila. So yung nauna sa akin, sinabi sa kanya na isang piraso na lang po yung bibingka. Tapos di niya binili. Siguro marami talaga yung bibili niya dapat. So try na ba natin to? So ito yung quesong puti cake. Queso de bola. Ay, queso de bola pala. Sorry, nag-invento ko. Queso de bola na cake. Chiffon siya pala. Kala ko para siyang
cream cheese-ish type of cake. Ang lambot. Amoy ko yung peaches. Interesting. Queso de bola cake. It has the funky, funky cake. Funky cheese. Parang light blue cheese. Ever not saying na funky yung food. Hindi okay. It's like yung, di ba yung ibang cheese may distinct na lasa? Tsaka smell. Ganito pala yun sa queso de bola. Hindi ko alam. Hindi ako kumakain ng queso de bola as is eh. May sharp taste. Una mong subo. Pero nawawala naman siya kasi yung base, yung cheese nakapatong siya sa parang cream. Hindi siya cream, parang yema-ish na Yung yema, parang binudbura ng cheese. Parang ganon. Tapos sarap din ng cake mismo. Malambot, fluffy. Pag naman siyang kinain, parang kang, wow. Weird. Tapos pagka sumubo ka na ng ilang beses, parang, sarap. Ganon. I think, it goes with, with anything na may strong, yung mga strong cheeses. Ang galing kasi yan, hindi siya nagbibiro sa pagka-cheese. No? Talagang prominent yung lasa ng cheese. Again, sabi nga ni Chef Arvie, hindi tinipid. Yan yung lagi niya sinasabi sa mga hulags, di ba? Ayaw niya ng yung parang tinipid yung Sarap. Nung una parang, sure ba tayo dito? Parang gano'n yung... Kasi yung una mong malalasahan yung cheese eh. Tapos parang... As you eat it. Bill reveal. Yung bibingka galapong is 170 pesos. Yung queso de bola cake, 160 pesos. So, total 330 pesos. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang namin to pinuntahan. Pero parang dapat matagal na namin tong dinayo. Promise. So, we've been sleeping on yung Chef Arvie cakes and pastries. Ano naman, hindi siya ganun kamura. Mahal nga siya. Pero, kumbaga premium product siya. Kita nyo naman yung bibingka, malaki. Tapos, yun nga, sabi ni Chay, hindi siya tinipid sa cheese. Hindi tinipid sa ingredients. Hindi siya tinipid sa ingredients. So, parang you get what you pay for. In a good way. Sulit yung presyo. So, hindi namin alam kung ba't ngayon lang namin ito pinuntahan, no? Ba't ngayon lang namin ito trinay. Mali sa part namin yun. Kasi ang sarap pala. Parang kasi pag usually, di ba? Kasi dadayuhin mo pa. Pag nagtatagaytay kami, naalala lang namin na, uy, Chef Arvie. Pag nakalagpas na kami ng SLEX or nakalabas na kami ng toll, so mahirap nang bumalik. Pwede pa lang mag-detour papunta dito. Kung never pa kayo nakatry ng Chef Arvie na pastries, I think this is the sign. Feeling ko okay siya sa mga family gatherings, yan, mga friends na gatherings. Kasi meron din mga whole na binebenta. Tapos yung bibingka, pwede mo rin bilhin ng maramihan. Kailangan na maaga ka. Basta ang sa akin lang, kung hindi nyo pa ito natatry, hindi to sponsored ha. As in, matagal na lang talaga nito na gustong puntahan ni Mark. So, nagsisisi ako na ngayon ko lang siya na-discover. I mean, I have been watching his vlogs kasi si Mark nanonood. Pero hindi ko alam kung ba't ngayon ko na lang namin ito trinay. Yun lang. Sarap. In fairness.